Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. At pangalawang araw ng taong 2014. Kumusta naman po ang gising nyo? Sana'y okay naman, no? Ang inyong naging pagbangon ngayong umaga. At dapat di lang po mataang gising ngayong bagong taon na, kundi maging ang ating mga diwa at kaisipan kung kaya naman bubusugin namin kayo sa pamamagitan ng ating latest weather information. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Thursday, January 2, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. 55 araw na nga pong lumipas simula nung tumama sa bansa si Bagyong Yolanda. Matindi man ang iniwang sugat ng nasabing bagyo ay patuloy pa rin bumabangon ng ating mga kababayan. At sa pagpasok ng panibagong taon, sumibol din ang panibagong pag-asa na balang araw ay malalampasan din natin lahat ng ito. At napag-uusapan pa rin si Bagyong Yolanda, atin ang silipin ng updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigit 6,000 katao na ang naideklarang patay habang mahigit sa 28,000 na ang sugatan at mahigit 1,000 naman ang nawawala. Yan ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Ito ay katumbas ng mahigit 16 na milyong katao. Dama pa rin ang pinsalang iniwan ni Bagyong Yolanda lalo sa mga ari-arian ng ating mga kababayan. Umaabot na sa mahigit 1 milyong tahanan ng naiulat na nasira at sa ngayon umaabot na sa mahigit 36 billion pesos ang halaga ng mga natupok na agrikultura at istruktura. Limitado pa rin ang operations ng Tacloban Airport pero sapat naman na umano ang supply ng tubig dyan po yan sa Leyte. Na-restore na rin ang cellular services at signal sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Nasa ilalim pa rin po ng state of calamity ang buong bansa kung kaya't mas pinaiigting pa ang mga rescue at relief operations. At mga kababayan, dahil nga po ngayon nasa 2014 na po tayo, mahalagang tandaan po natin itong 14 na weather words. Nang sa gayon, maiwasan po natin ang sakuna na dulot ng ating mga weather disturbances. Ano-ano nga ba itong 14 weather words na dapat nating tandaan? Panoorin po natin ito. Ang storm surge ay yung mga matataas at malalakas na paghampas ng alon dito sa mga coastal areas, lalong-lalo na kapag may paparating na bagyo. Karaniwan na ang kapaglakas ng hangin na dala ng isang bagyo ay umabot na ng more than 118 kilometers per hour. Binibigyan po natin ito ng classification na typhoon. Subalit nitong mga nagdaang taon, napansin po natin na may mga chances na may mas malalakas pa po at mas matataas na lakas ng hangin ay natatala ang pag-asa. So yung around 214 kilometers per hour, pataas na lakas ng hangin, doon po natin karaniwan pwedeng i-apply yung termino na super typhoon. Karaniwan po naririnig po natin ito sa mga kasama natin sa media para mas lalong mabalaan yung mga kababayan natin. Ang terminolohiyang landfall na karaniwan po ginagamit natin sa isang bagyo, ito po yung kapag ang senaryo tumama na yung sentro ng bagyo sa kalupaan ng ating bansa. Pag karaniwang narinig natin na naglandfall na ba ang bagyo or naglandfall na ang bagyo, ang ibig po nating sabihin nun ay tumama na yung sentro ng bagyo sa landmass ng ating bansa. Bagamat bihira po tayo makaranas ng hailstorm dito sa ating bansa, ay karaniwan ay nararanasan ito pag may tinatawag po tayo na severe thunderstorm activity. Kung napansin po natin itong mga nagdaang buwan, may mga ilang events na kung saan umulan ng yelo o hail, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang habagat or mas kilala rin sa katawagang southwest monsoon ay yung weather system na karaniwang nakakapekto sa ating bansa pagpasok ng mga buwan ng June, July or August. Ito ay nagmumula sa mga hangin na galing sa timog kanluran at karaniwang nakakapekto dito sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan.
Ang amihan or northeast monsoon, ito po yung mga panahon na kung saan nakakaranas po tayo ng mas malamig na early morning temperatures dahil sa cold and dry na hangin na nagmumula po dito sa Hilagang Silangan or northeast. Ang karaniwan pong tinatawag nating winter storm, ito yung mga malalakas na pag-ulan ng yelo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na karaniwan po nakakaranas nitong season ng snow sa kanila. So karaniwan po yung nangyayari ito during the winter northern hemisphere, normally sa mga buwan ng November, December, January. Pag meron pong existing na El Nino condition, yung tinatawag natin na warmer sea surface temperature dito sa Central Equatorial Pacific ay nakakonsentrate po dito sa eastern side na nabanggit nating bahagi ng karagatan. Yung mga pag-ulan ay concentrated din po sa eastern side at napakalayo po sa ating bansa. Ang La Nina naman po, kapag nangyari na yung warmer sea surface temperature, ay mas nasa kanlurang bahagi ng tinatawag nating Central Equatorial Pacific. So ito naman po yung climatic event na kabaligtaran ng El Nino. Ang flash flood, ito po yung mga biglaang pagbaha na karaniwan ay dulot ng isang severe thunderstorm activity or ng prolonged rain episode na dulot ng either itong habagat nga or ng isang paparating na bagyo. Lagi po nating binabanggit na posible pong magdulot ito ng mga malalakas na pag-ulan na magre-resulta naman po sa mga agad-agarang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang tornado ay ito po yung malalakas na hangin na karaniwan ay dulot din ng isang severe thunderstorm activity. Sa Katagalugan, ito po yung tinatawag nating ipo-ipo. At kahit na ano pong thunderstorm na nararanasan natin dito sa kalupaan ng ating bansa, anytime ay posible pong magdulot ng malalakas na pagbugso ng hangin or minsan nga yung parang umiikot na hangin. Ito po yung tinatawag nating ipo-ipo. Ang pinagkaiba naman po nito sa tinatawag nating water spout is that ang tornado ay karaniwan nararanasan po dito sa kalupaan ng ating bansa. Samantala, ang water spout naman po, ito po yung tornado na nararanasan naman sa ibabaw ng karagatan. During this particular time of the year, kapag nag-meet po itong cold and dry na hangin, galing nga sa mga areas na nakakaranas ng winter dito sa Northern Hemisphere, na-meet nila yung hangin sa Pacific na warm and humid, doon po nagkakaroon tayo ng boundary na tinatawag po nating front. Ngayon, kung mas dominant po yung cold and dry air, doon po tayo nagkakaroon ng terminology na ginagamit na tinatawag natin na cold front. Normal po nating nararanasan ang tail end of a cold front sa mga buwan ng Nobyembre, Disyembre, Enero hanggang Pebrero, habang yun po yung kasagsagan ng winter dito nga sa Northern Hemisphere. Kapag sa loob ng 3 hanggang 5 araw, nakaranas po tayo ng agarang pagtaas ng maximum temperature natin. At humigit pa po ito sa 5 degrees Celsius kumpara dun sa normal na maximum temperature. During that particular period, doon po natin masasabi na nakakaranas na tayo ng heat wave. Mapapansin po natin na mas mainit dito nga sa lugar na mas maraming concrete structures, mas maraming sementado or aspaltadong daan kumpara nga dun sa isang rural area. Ito po yung tinatawag natin na Urban Heat Island Effect or UHI. Pag mas marami pong concrete structure, mas marami pong heat na ma-absorb yung area na yon kumpara dun sa area na mas konti lamang po ang concrete structure.